Totoo bang may Diyos? Kung totoo man, bakit hindi niya tayo tinulungan sa mga panahong kailangan natin siya? Nakakulong si Peter ngayon sa salang pagsunog ng ospital. Arson, di naman nasunog lahat, party lang naman. Ngunit hindi pa rin ito sapat upang tumbasan ang mga nangyari sa kanilang mag-asawa. Bago ko pa lang dito, pag-iinitan ka pa pare, yun ang bagay na matutunan mo dito pag tagal-tagal mo. Siya si Peter at ito ang kaniyang kwento. Mahigit 1 taon nilang ginawa ang ospital na iyon. Ang pribadong ospital ay pagmamayari ng magkapatid na mistisong Incheck. Ling ang apelyido. Nang mayari ang pundasyon, marami sa mga kasamahan niya ang doon na natutulog. Mahal, doon muna ako tutulog sa pinagtatrabaho ko. Tutupang makatipid tayo sa pamasahe. Sige mahal, para makatipid tayo sa gastos. Mauna na ako, mahal ha. Sige mahal. Ang minimum na 18 lang ang nagpagana kay Peter sa kanyang ginagawang ospital. Gustong-gusto lang sa pagkain at pangangailangan nilang mag-asawa. Sila ay nakatira sa maliit na kubo o mas tama sigurong sabihing barong-barong. Dahil mas marami ang yero na unti-unting naitayo sa isang bakanting lote na tabi ng isang bagong tayuring subdivision. Ang hirap ng lagay dito. Kung tignan ako ng mga taga-subdivision, para bang sa anumang sandali, ilulubang ko ang kanilang malalaki at magagandang mga bahay. Dahil ang iniigibang ko doon, Luding. Walang kuryente, wala ring ilaw. Ngunit Luding, mahal na mahal kita, aking waswas. At nagbunga nga ang kanilang pagmamahalan dahil nabuntis ang kaniyang pinakamamahal na waswas. Ito ang kaniyang unang magiging anak. Luding, magplano na tayo habang maaga pa. Doon ka na lamang sa itinatayo naming ospital. May pre-ward pa doon. Mahal doon, mga mayayaman lamang ang nagpapagamot doon. May pre-ward nga doon. Hindi ko alam. Alam ko, kami nga ang gumagawa doon. Pagkain at gamot lang ang babayaran mo sa pre-ward doon. At magbibigay ng konting donasyon. Ikaw, kung gusto mong doon ako manganak, edi roon. Bakit? May alam ka bang ibang ospital na pwede mong pag-anakan? Lumaki ng lumaki ang tiyan ng waswas ni Peter. Nang 8 buwan na ang kaniyang kabuntisan, pinag-usapan nila ang panganganak ng kaniyang waswas. Paano kung dumating ang oras na manganganak ka na at wala ako rito sa bahay? Lalakad ako hanggang sa abangan ng sasakyan at magtatawag ng jeep o taxi at magpahatid. Makakaya mo kayang lumakad hanggang sa kalsada at manganak roon? Kakayanin ko. Paano kung hindi mo makaya at paano ka sa daan? Bahala na. Sana'y narito ako kapag manganganak ka na. Upang narito ako, huwag lang sa madaling araw o sa hating gabi. Baka mahirapan ako o tayo na makahanap ng sasakyan. Naging problema kay Peter ang panganganak ng kaniyang waswas. Unang anak niya iyon, unang pagkakataon na magiging tatay siya. At pumasok ang Nobyembre at nakaipon siya ng 100 piso. Sa gaya niyang nagkakantero lamang, hindi madaling mag-ipon ng 100 piso. Ang 100 pisong iyon ay ilalaan niya sa biglaang pagkakagastusan gaya ng ibabayad sa taxi at bayad sa hospital. 1 oras pagkaalis ni Peter sa kanilang bahay ay sumakit ang tiyan ng kaniyang waswas. Talagang oras na ng panganganak na nararamdaman ng kaniyang waswas. Nang maglakad na ito sa kalye sa subdivision, biglang humilab ang tiyan nito at hindi makalakad. Napilitan itong lumapit sa malaking bahay doon sa taga-BIR na ang pangalan ay Mr. Kahukong. Tao po, tulong! Tulungan niyo po ako! Bakit? Anong problema? Manganganak na po ata ako. Kung pwede po sanang makiangkas at idaan sa hospital, parang awan niyo na po. Wait lang ate, kumakain pa kami. Ako, Diyos ko po. Tara na po, Mrs. At tumating nga sila sa ospital. Ang sabi ng waswas niya ay sinalubong sila ng mga nurse. Akala siguro ay misis ni Mr. Kahukong ang waswas ni Peter. Maraming salamat, Mr. Kahukong. Wala ka naman, Mrs. Titingnan ko muna kung may bakante.
Kumare mo po ka muna. Naupo ang waswas ni Peter at naghintay sa labi at nakalimutan na siya. Pero ang dapat yatang kataga ay hindi inintindi. 20 minutos na ang nakararaan ay hindi pa rin sumisipot ang nurse na nagsabi sa kanyang waswas na maghintay muna siya. Doon na napaanak ang waswas niya at huli na ang lahat. Magandang araw po, Dok. Are you the husband of Mrs. Lady? Opo, ako nga. Kamusta po ang anak ko at si Luding? I'm sorry, but your baby didn't make it. Ano? Anong ibig sabihin nun, Dok? We did what we could, but I just want to make things clear that we, as the hospital, are not liable for this matter. Bakit hindi naman lang ginawa ng paraan para mabuhay ang anak ko? I'm sorry for your loss, Mr. Ang hospital na ang kamay ni Peter ang katulong sa paggawa ay doon namatay ang bata. Napakasakit, naghahanda ang kanyang waswas sa paglabas at sinabi sa kanya ng isang nurse na pumunta muna sa kahera at babayaran niya ang mga dapat na bayarin. Magandang hapon po, ma'am. Magbabayad po sana ako ng bayaran ni Luding. Saglit lamang po. Loading kami no. 220 po. Buong bayarin. 220? Paano naging pre-word to kung magbabayad din ako ng ganong kalaki? Ay nako, pumirma na lamang po kayo rito sa promissory note na nagsasabing babalikan niyo po ang bayarin niyo bukas na bukas. Nakakainis naman. Nang umaga ding iyon, nakaburol ang anak niya at patuloy ang pag-agos ng luha ng waswas niya. Niwalang umilaw sa patay na sanggol, kundi ang 2 kandila na nilagay nilang mag-asawa sa ulunan at paanan ng kabaong. Kinaumagahan ay binayadan ang utang at pinakilala niyang marunong siyang magbayad ng utang. Nasiyahan siya ng kaunti at pinunit ang promissory note sa harap ng kahera. Pumanhik siya sa ikalawang palapag. May isang silid roon na noong ginagawa pa lamang nila yon ay tinutuloyan na nila ng mga kasama niya, na ngayon ay pahingahan na ng mga dumadalaw at mga nurse. Ang gusto ni Peter ay manggulo at manira, at sinalaban niya ang mga magasin na naroon. Ang apoy ay idinikit niya sa mga bagay na maraming luminos. Naglalagablab na ang silid, nahulaan ang ginawa niya. Tumakbo siya at nahabol sa ibabay. Naabutan siya pero malaki na ang apoy at palipat-lipat na yun sa maraming silid. Hindi mo man masilip ang langit sa labas, mahulaan ang bituin sa langit. Kung anong oras na nga, hindi na ako bilib sa langit. Matagal na akong kinalimutan ng Diyos.